Christian life is a very interesting and a very challenging journey. Tulad po sa sinabi sa 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord. Isa po sa mga napaka-interesanteng verses na tayo daw ay patuloy na binabago, patuloy at padagdag ng padagdag ang kaluwalhatian na ibinibigay sa atin ng Diyos dahil ang tunay na mahalagang layunin ng buhay Kristiyano ay maging kamukha ni Jesus, maging kawangis ng Diyos. Pero nangyayari ba ito sa buhay ng bawat mananampalataya? Is it a guarantee that when one is 5 or 10 years in the Lord, talagang mas lalo na nga siyang kawangis ng Diyos o nalalayo pa yung iba? After that definitive encounter with the Lord na tinatawag ng iba na turning point, born-again experience, rebirth, etc. And then after that brief moment that many people call honeymoon period with the Lord, na ang talagang laman ng isip ng tao ay puro espiritualidad, kabanalan, ang Panginoon, many Christians are unable to recapture that high water mark of spiritual bliss. Many Christians are unable to take that journey into the so-called glory to glory, yung metamorphosis na hinihintay at inaasahan. Kaya karamihan, pagka ang mga tao ay nag-iisip ng kanilang spiritual experience, laging yung high moment ay past tense. Iniisip nila na nung araw, nung bago tayo sa Panginoon, nung bago pa ako sa Panginoon, kulay rosas ang paligid, puro Diyos ang laman ng aking isip, puro kabanalan ang aking layunin. Pero laging tinitingnan yon as a distant past. Because many people are unable to keep it or to improve upon it so that they really journey from glory to glory. Yung po mga ibang Christians, ang nagiging spiritual life nila parang roller coaster. Up, down, liko, akyat, panaog, at gano'n na lang ng gano'n. At yung roller coaster, kahit na 10 oras kang sumakay, pagbaba mo, nandun ka pa rin sa pinanggalingan, walang narating. Then there are Christians naman who get trapped in a flat line, spiritual non-growth. Yung kumbaga sa monitor ng puso, pag nag-flat line na yan, ibig sabihin wala nang tibok. Meron naman na ganun ang spiritual life. Wala ngang low pero wala namang high, parang walang nangyayari sa buhay. And some even very sadly fall into what you might really describe as a free fall. Yung parang hulog ng hulog ng hulog ng hulog, laglag ng laglag at pababa ng pababa ang spiritualidad. Paano kaya lalago talaga ang tao nang walang tigil sa Panginoon? Sapagkat sa maiksing buhay na ipinahihiram sa atin, mula nung nagkaroon tayo ng spiritual encounter, nung born-again experience, nung rebirth na yan, maiksi lang ang panahon para makalapit ng malapit ang tao doon sa nawala na kanyang katangian na maka-Diyos. How can we really grow spiritually from glory to glory? How can we really grow spiritually towards God-likeness again? How can we continuously find God is a very, very important issue in our life. Hindi lang minsan mong natagpuan ng Diyos, mo, Eureka, I found it. But finding God is a non-stop, ongoing, ever-increasing process. Hindi lang sasabihin mo, once upon a time na born again ako, tapos na. Because it was only the beginning. Dapat walang tigil ang pag-grow. Pero tulad din ng halaman, may mga tao na nabobonsai, hindi lumalaki, buhay naman, pero hindi lumalaki, nandun lang. How to continuously find God is a very important issue in our life. Hindi lang minsang natatagpuan ng Diyos, patuloy siyang kinikilala para lumalim, lumawak at mamunga ang ating buhay espiritual. Aming Diyos sa langit, Ama, salamat po sa pagkakataon na maaari kaming magtanong ng ganito. Nawa po ay bigyan niyo po kami ng mga kasagutan ngayon. How we can continuously find you. Hindi lang minsanan, kundi walang patuloy, walang tigil at patuloy na pagkilala sa inyo ang aming nais na maranasan. Magpakilala nga po kayo ngayon ng higit pa, mangusap po kayo. Buksan niyo po ang aming puso at marinig namin ang mensahe niyo para sa amin ngayon. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Punuin niyo po ang aming mga kakulangan.
Pawalan niyo kami't makalaya kami mula sa kamangmangan at kadiliman, at tapunan niyo po kami ng liwanag, Panginoon. Nang sa ganon, lalong maging malinaw sa amin kung paano pa kayo kikilalanin sa araw-araw. Mangusap kayong may kapangyarihan, O God, protect us from all works of evil, from presence of evil men and evil spirits, from the malicious plans of evil against us. Protect us even from our own ignorance and our own shortcomings. Fill our hearts with your presence. Sit on your throne of power, O God of heaven, and give blessings to your people. In the name of Jesus we pray. Amen. How to continuously find God? Well, bago pag-usapan yung continuously finding God, well, find God first. Yun ang unang-una. So first things first. Find and have the kingdom of God. Find and have the kingdom of heaven in your heart. Because this is the center of the teachings of Jesus, the kingdom of heaven. At pinaulit-ulit na ito po ay lagi kong kinukot sa mga tao dahil ang priority natin kung minsan hindi yung priority ni Jesus. Ang priority niya is the kingdom of heaven. At maraming haka-haka ang mga tao tungkol sa kingdom of heaven. Iniisip nila parang kaharian na physical, bababa kasama ng mga ulap. Luke 17:20-21, merong nakikipanayam sa Panginoon ng mga magagaling sa relihiyon. Once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you." Namnamin lang natin ang kahulugan nito. Napakalaki ng kaibahan na mangyayari sa paghahanap natin sa Diyos. Yung iba inaantay ang pagbaba ng langit, nilalagyan pa ng petsa. Inaantay kung kailan mangyayari yung tinatawag na end of the world. Nagsusuot pa ng mga helmet dahil daw maraming lalaglag na mga bato-bato mula sa langit. Sumusuot sa mga lungga, nagtatago sa mga kuweba. May mga nagtatalo-talo kung kailan ang petsa ng pagdating nito at away-awayan. Sinabi na nga sa Biblia, sabi ni Lord, the kingdom of God does not come with your careful observation. Hindi nyo kayang bantayan at hintayin kung kailan yan darating. Kasi sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong kalooban, nasa inyong puso. So paano mababantayan ng iba kung kailan darating yun? Yun ay isang spiritual at personal na karanasan. Kaya may mga tao na dumating na ang kingdom sa kanila, sa iba hindi pa. Kasi sabi niya, it is within you. Ang paghahari ng Diyos sa puso ng tao, na hindi na yung tao ang hari, hindi na si Satanas ang hari, hindi na yung asawa ang hari, hindi yung anak ang hari, hindi pera ang hari, kundi ang Diyos, hari sa iyong puso. The kingdom of God has come upon you. Because wherever there is a throne that you give God to sit on and rule from, there is the kingdom. Of course, wherever the king is, there is the kingdom. Ang tanong lang natin, is God the king of your heart? Kasi yung iba relihiyoso, 20 years lang nagre-relihiyon, 50 years, 70 years, pero hindi naman talaga Diyos ang naghahari sa puso nila. Ang Diyos ay naghahari lang sa isang kwarto sa puso nila. Halimbawa, sa Sunday morning, o kaya sa kanilang tawag lang religion. Pero hindi Diyos ang Diyos sa kanilang negosyo. Hindi Diyos ang Diyos sa kanilang romantic life o love life. Hindi Diyos ang Diyos sa kanilang pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa. Pero sa relihiyon nila, isang compartment, nandun ang Diyos. So hindi pa naghahari ang Diyos sa iyong puso. Kasi isang department lang. Kaya yung iba nagtataka, ang tagal-tagal ko na sa relihiyon, bakit wala naman ako nararanasan, walang nangyayari sa buhay ko? Kasi inaantay niyang kumidlat, kumulog, umuga ang lupa, kumalembang lahat ang kampana, bumaba ang mga tala. Yun ang ibig nilang sabihin ng spiritual experience. When you let God rule in your heart, the kingdom is within you. And then what will happen to your vocabulary? It will change. What will happen to your outlook in life, to your value system, to your behavior and etiquette? It will change. What will happen to the way you do business and you move professionally? It will change. Then you say, wow, the kingdom has come. Parang hindi ko na kailangang abangan yung darating pa sa mga ulap dahil sa puso ko pa lang nandun na yung langit. Totoo na. So kumakain ako kahit na hindi masyadong mahal ang kinakain ko, may gana ako kasi ang Espiritu ng Diyos ay buhay sa akin. Malusog man ako o may sakit, nagtitiwala ako sa Diyos dahil alam kong mabuhay at mamatay, kasama ko siya. So hindi ako masyadong concerned.
Hindi ako takot na takot sa kamatayan dahil alam kong sa kabila nitong buhay na ito, nandun pa rin ang Diyos. Yun ang paghahari ng Panginoon sa ating buhay na kailangang mangyari, hindi lang magkaroon tayo ng relihiyon. Sa katunayan nga, kumisan yung relihiyon pa ang sagabal, kasi yung mga hatred ng religion mo, hatred mo rin, yung kalaban ng religious group mo, kalaban mo rin. Nasaan ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay? That's why people must be able to transcend religion and religiosity to let God rule in their hearts and therefore have the kingdom of God in their hearts. So the first thing you do is to be born again as Jesus prescribed. John 3:3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sobra naman kasing pinadali ng iba yung born again. A, accept that you're a sinner. B, believe in Jesus. C, confess Christ. Pumikit ka, tambagin mo si Kristo, itaas mo ang iyong kamay, at voila, born again ka na. Hindi naman gano'n kasimple yun. Kailangan na iintindihan, dinidibdib nung gumagawa para magkaroon ng tunay na kahulugan. Kasi to be born again is not just an instant thing. Ibig sabihin, ipinanganak kang muli, parang bagong tao ka. So bago na naman. Kung dating alam mo ABC, ngayong bago ipinanganak ka na, ang pinag-aaralan naman, mga letra na mga Chinese, iba na naman ang letra mo. Ang mga wika mo, iba naman, Pangasinense naman ang salita mo, o kaya iba naman ang kulay ng iyong balat. Kasi born again ka, iba ka na hindi na yung dati. So maraming naiiba dapat sa buhay ng tao pag tinawag na born again. Ngayon, kung yung kasungitan mo nung kasungitan mo pa rin ngayon, tapos born again ka, parang hindi yan totoo. Kailangan ng isang tunay na pagbabago ng kalooban ng puso. At ito'y proseso, hindi nangyayari sa isang minuto, hindi nangyayari sa isang linggo, hindi nangyayari sa isang buwan lamang. Proseso. Dahil progressively, we must allow God to rule in our hearts. Dahan-dahan, unti-unti. So it is an ever-increasing work. Kaya sabi, we are changed from glory to glory. Ngayon, kung nakamatayan mo yung proseso na hindi pa nabubuo, syempre, iniligtas ka na ng Panginoon, ligtas ka na. Pero hindi makukontento na minsan lang na born again ka, tapos na. Kailangan buong buhay. Because the kingdom of heaven was Jesus' most prominent concern, we should be concerned about it, and we should be able to operationalize in our lives what it means and how it could be practical. Kaya yung mga iba, kapo-born again nila, naiinis lang yung mga tao dahil wala namang makitang bunga, tas born again, nasisira tuloy yung pangalan ng born again, nagiging mislabeling, at kuminsan, panglibak na sa iba na gamitin yung term na yon dahil yung nagdadala ng word na yon ay hindi karapat-dapat. Kaya pinag-iingatan po natin. So once you have found the kingdom, once you have been born again, once you have had a spiritual experience, meaning you realize your wretched sinfulness and condition, and you sought God's forgiveness, and decided to live a new life, di na born again ka na, what must you do now? Non-stop is to grow in God-likeness. Kailangan kamukha tayo ng Diyos. How can we know God? How can we be like God? First of all, is to know God. Through the scriptures. Nakikilala naman natin ng Diyos sa pamamagitan ng mga nasulat na. Very especially, we should know God through what God said. Yung mga direct quotation sa Kanya sa scripture, yung mga sinabi niya, inutos niya, napakahalaga nun. To know God. And also to know God through what the writers said about God. Pero mag-ingat din tayo dahil hindi naman kung nasulat yan at sinabi ng iba tungkol sa Diyos, tama na nga. Kasi kung minsan opinion lang ng tao yung sinasabi doon, hindi naman ibig sabihin ay yun na nga ang kinonfirm na katotohanan tungkol sa Diyos. Alam niyo naman yung Biblia, nakalagay din dyan ng mga quotation galing kay Satan, nakalagay din yan yung mga maling konsepto ng mga tao tungkol sa iba. So hindi ko mo nalagay dyan, yun na yun. Susuriin nyo pa rin, ito ba'y totoo o misconception nung nagwika nito? Katulad ni Paul at si Silas, napagkamalan sila na mga Diyos ng Greek mythology. So hindi ibig sabihin naging Diyos nga sila, pero nakalagay doon, tinawag sila na ganito at ganon. So sabihin natin, ay mali yung tumawag. Tulad po sa Psalms, napakarami dyan mga prayer na Diyos ko, durugin mo po mga kaaway ko, ubusin niyo po sila, pulbusin niyo po sila. Because the Psalm is a record of people's prayers. Some of their prayers are probably not right. It's just a record of how they prayed. So ikaw ngayon, sa pagkakilala mo sa Diyos, susuriin mo yung mga prayer doon. Parang ang prayer na ito, hindi ganito ang sinabi. Dahil ang sabi ng Panginoon later, di ba,
Don't wish harm for your enemies. Love your enemies. Do good to those who persecute you. Pero ipapalagay mo, durugin nyo po ang mga dikdikin nyo po, pulbusin nyo ang aking mga kalaban. Ganyan yung mga ibang prayer doon sa Psalms. Hindi naman common naka-record doon. Ibig sabihin, kokopyahin mo na yon. Kaya kailangan, nauunawaan mo, what is the central core of God's teachings? And then by that central core, you measure all other things that you read in the Bible. And you say, itong opinion na ito ay hindi in accordance with the revelation. It's not in accordance with what God says in this verse. So hindi common nandun, nakita mo, kokopyahin mo ng buong buo kasi si Satan nandyan din ang mga quotations niya. Kaya isang halagang pag-aaral. So know God through the scriptures. And then know God through your godly action. Through your deeds. Do what God did and do what God does, and then you will know Him. Gaano karami sa inyo na ang dentista ngayon, na naunawaan nyo lang yung tatay nyo na dentista nung araw, nung naging dentista na kayo? Gaano karami sa atin na ngayong naging magulang, tsaka lang natin naunawaan yung mga magulang natin nung araw, na ayaw natin yung mga regulasyon nila, pagbabantay nila, pinapauwi ka maaga, pero ngayon ikaw na yung magulang, ikaw na ngayon yung nagsasabi ng the same lines na yon. Kasi pag nagawa natin ang ginagawa ng isang katauhan, doon lang natin siya lubos na nauunawa. Gusto nating makilala ang Diyos at unawain siya, gawin natin yung gawain niya. Kaya nga gusto nyo maunawa ang isang pastor, magpastor kayo. Gusto nyo talagang maunawa ang dinaranas ng isang spiritual leader, gawin ninyo. Sabi ko nga, I wish everyone would become pastors, then I can take my revenge. Kasi iba hindi nila nauunawa yan Subukan mong ipagawa at mauunawaan nila unti-unti ang mga bagay. So gusto po nating maunawaan ng Diyos, gawin natin ang mga ginagawa niya. Tularan natin siya. At habang nilalandas natin yung kanyang tinahak na yun, sabihin natin, ay ganito pala talaga, ngayon nauunawaan ko. 1 Peter 1:16, be holy because I am holy. That is the requirement of God. You want to be God-like? You want to know me? Be like me. John 14:12, anyone who has faith in me will do what I have been doing. This is what Jesus said. Nananalig ka pala sa akin, kailangan ginagawa mo yung ginagawa ko. Kasi pag iba yung ginagawa mo sa ginawa ko, hindi ka totoong nananalig. Sa bibig lang yung pananalig na yan. So, kanina nakikilala natin ng Diyos sa Bible, mental knowledge. But through action, you get to know Him through experiential knowledge. And that is an even deeper understanding. Because you experience the experiences of God, then you know God more. We can know God through meditation. Very important. Kulang na kulang ito sa mga buhay ng maraming mga mananampalataya. Kulang sa meditation. Magpe-pray pero shopping list ang prayer, request list. Puro utos. Hindi meditation yun. Psalm 77:12, I will meditate on all your works and consider all your mighty deeds. So pag gusto nyo mag-meditate on the works of God, you concentrate on one work of God and just focus on it and think about it and let it sink down into your heart. You want to meditate on God's Word, hindi naman magbabasa ka ng 10 chapters. Meditate on one sentence, meditate on one idea, and just dwell on it. Ibabad nyo ang sarili nyo sa isang sentence, sa isang katuruan, sa isang word, and you meditate, and wonderful things happen. Even scientific findings show us that meditation helps to increase the cerebral cortex, that part of the brain responsible for many things. Sinukat po nila yan at nasusukat na kasi ngayon. Yung mga mahilig mag-meditate, kumapal yung cerebral cortex sa kanilang brain. Talagang may nangyayaring pagbabago at di po ba ang sabi, be changed by the renewing of your mind. So if you really want to change, something has got to change in your mind. If something will change in your mind, something's got to change in your brain. Kaya mahalaga rin yung mental and meditative process as part of our spiritual growth. May nangyayaring kababalaghan pagka tayo ay nananahimik lamang and we focus on one aspect, one word, one characteristic of God. Marahil yan ang ginagawa ng Panginoong Jesus na magdamag, sinasabi nandun siya sa tahimik na lugar. Hindi naman siguro siya magdamag na nananalangin, literally, kasi sabi niya, your Father knows what you need before you ask Him, let your words be few. So anong ginagawa niya magdamag? Nagme-meditate marahil siya.
Yung ayaw niyang paabala, he will focus on one character of God or one word and meditate on it. Remember, for anything to change in your deeds, something's got to change in your thoughts. And for our thoughts to change, some changes must happen in our brain. Kaya hanggang hindi natin kinakaladkad yan at isinasama sa ating buong metamorphosis, kulang at kulang din. Meditate more. It is important. Yan ang nawala sa buhay Kristiyano ngayon, yung reflection and meditation. Importante. Know God through God's personal revelation. May revelation sa atin, nasa Bible. May revelation sa atin sa pamamagitan ng mga patotoo ng iba, payo or counsel ng iba. Pero meron po mga revelation ng Diyos na napaka-personal, kailangan yung marinig ang kanyang tinig, though not literally, kailangan nananahimik and let God reveal Himself. Amos 4:13, He, referring to God, who reveals His thoughts to man, the Lord God Almighty is His name. So God reveals His thoughts. Kailangan natin yung ganong spiritual experiences na nakikita natin yung hindi natin dating nakikita, nadidinig ang hindi nadirinig. It is a spiritual journey at kailangan personal ang approach nyo dyan. Hindi nyo yan makukuha sa pag-attend ng Bible study, sa pag-attend ng worship, sa pag-attend ng fellowship. May iba kayong nakukuha sa mga ganong group activities, but you must never neglect your personal fellowship with God. Yung solo kayo lang ng Diyos, nananahimik ka at pinapakinggan mo ang kanyang tinig because God reveals Himself. Know God through a deep understanding of God's image in you. Isa pa yung kulang sa pagkilala natin sa Diyos. Huwag na kayong lumayo. Kilalanin ninyo ang inyong sarili at may makikita kayo na imprint of God's image. Genesis 1:26, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness. Kung minsan na-neglect natin ito, na-appreciaten that we were made in God's image. May bakas ang personalidad ng Diyos sa ating personalidad. Hanapin nyo yon. May bakas din si Satanas. Okay? Kasi nai-impluensya niya tayo. Kumisan nga siya pang mas maraming bakas. Pero may bakas ang Diyos sa atin. Na kung yung bakas na yun ay kinikilala natin, pinapakain natin, pinapalakas natin, yun ang lalaki ng lalaki, the image that was lost in the Garden of Eden. Not totally, but was damaged when Adam and Eve sinned. The image of God that was damaged when we committed personal sin and when we continue to commit sin. But there is that image of God in us. Genesis 2:7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Hiningahan tayo ng Diyos. Literally or not, symbolically or not, there is an aspect, an element of God that was given to us. Kailangan nating hanapin yon, bungkalin, palaguin. And how do you do that? In the easiest way, imitate God. Be like God in thought. Kailangang matutunan natin mga kapatid na mag-isip tulad ng pag-iisip ng Diyos. Suriin po ninyo inyong pag-iisip. May gumawa sa inyo ng masama. Anong number one tendency natin gawin? Pag sinabi niyong gumante, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Pag may nakita tayong umuunlad ang buhay, maiinggit tayo, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Pagka may nakita tayo na pag-iiwanan na tayo, gusto natin siyang hilahin pababa, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. May nagugutom, meron ka namang maibibigay, hindi ka nagbibigay, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Paano tayo magiging kawangis ng Diyos kung di muna tayo mag-iumpisang mag-isip tulad niya? Kaya gawin niyo kung mga kapatid yan na habit. Sabihin niyo lagi sa sarili niyo, pagka medyo nag-iisip kayo na medyo mala Satanasya, sasabihin mo, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Pagka hindi ibinibigay ng mister niyo ang buong sweldo, sabihin mo, darling, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Diba? Pagka naman kinukupitan kayo ng asawa niyo at ibinibigay sa kamag-anak, sasabihin mo, dear, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. No?
Pagka sinasabi sa inyong overtime, hindi naman pala mo, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Napakahalaga, lalong-lalo kung sa sarili natin i-apply Pag medyo naiinggit-inggit ka na, naiinis ka na, nababahuan ka na doon sa katabi mo at gusto mo siyang palayuin ang ubod ng layo, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Mula nga sa langit, pumunta siya sa lupa, nakisalamuha sa mga taong tulad natin. Pagka may kapatid ka, magmamanahan kayo, naghihingalo ang nanay ninyo, nag-aagawan na kayo, sabi nyo, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Pagka lang naalala natin yon, we will be able to imitate God. Remember, the best way to imitate a person is not only to imitate his looks, but to imitate the way he thinks. So isipin natin ang pag-iisip ng Diyos. So be like God in thought. At pag nangyari yon, we will be like God in word. Sa pagsasalita, magiging makadiyos. And of course, we will be like God in action. Mga kapatid, yung action at saka word, ang pinagsisimulan lang nun, yung thought. Bantayan nyo lang ang inyong thought, wala na kayo ibang dapat bantayan pa. Because everything else will follow. When you think like God, you will automatically be like God. You don't have to be watchful about everything else. John 14:12, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. This is Jesus speaking. He will do even greater things than this. Sabi niya, naniniwala kayo sa akin, gagawin niyo lahat ng ginawa ko. Sa katunayan, mas marami pa kayong gagawin. Mahihigitan niyo pa ako. Kasi sandali lang ako may ginawa, kayo matagal. Sabi ni Lord, naniniwala kayo sa akin? Higitan niyo ang mga ginawa ko. No, hindi niyo huwag naman higitan niyo yung pagpapapako sa krus. Kanya lang yon. Yung kabutihan niya sa mga kapuspalad, yung pag-unawa, pag-intindi, pagtuturo at pagtutuwid niya sa mga naliligaw ng landas, yung pakikisalamuha niya sa mga sinners and tax collectors and publicans. Hindi ko mo relihiyoso, lumalayo sa taong ganon. Nakikisalamuha siya dahil siya ay salt of the earth, light of the world. Tularan natin siya. Kung minsan ang layo-layo na natin kay Jesus. Ang layo-layo na natin sa isa pa nating hinahangaan na si John the Baptist. Ang mga relihiyoso sa daang nakaraang panahon hanggang sa ngayon, pag sinuri nila yung kanilang behavior, lifestyle, and religious activities, ibang-iba sa ipinakitang halimbawa ng Panginoong Jesus. Meron pa mga nagtatanong, Pastor, papayagan ho ba nating pumasok dito yung mga naka-jogging suit? Dahil naglalaro-laro dyan, mag-worship. Bakit naman hindi? Sa palagay nyo kaya kung darating dito si Jesus ngayon, nakakurbata? Kung darating kaya ngayon dito si John the Baptist nakabarong Tagalog, mga Jeprox nga sila nung panahon nila. So bakit hindi? Pero hindi, wear your Sunday best. Yan ang ngayon ang culture ng church. Although hindi naman masama, ha? Pag naaalala ko na, naku, para kayo mga long sleeve at para mga ibuburol, kulang na lang bulak sa ilong. Yun daw ang pagharap sa Diyos. Well, hindi yun masama. Hindi ko yun kinokontra. Presentable kayo, mabuti. Pero huwag niyong husgahan yung gusgusin na dumarating. Kung yun na lang ang damit nun. At para sa akin, kasi naman hindi siya umaten, kahit ano na lang, dumating siya dyan, huwag lang siyang hubot-hubad dahil baka naman tayo magambala. Pero huwag hinuhusgahan ng tao sa itsura, sa ganyan. Diba? Sasabihin pa natin, linggo, dapat Sunday. May linggo ba sa langit? God is timeless. But it's nice to wear your best so that you look good for God. But don't judge people who don't share your opinion about dressing. Dahil may kani-kanyang kalagayan tayo. Kung may mga nagtitinda pa buong madaling araw, nagtinda pa dyan sa Nabotas, tapos pupunta dito para mag-church, ine-expect nyo ba na bihis na bihis? Di dala niya banyera, may mga dala siya mga kaliskis, at kumatalsikan kayo, pasensya kayo. Dahil ganyan mag-isip ang Diyos. Hindi yung puro kaartehan na lang ang relihiyon, puro mga itsura, puro mga form. It's important to go back to the basics, no? Sabi ni Lord, gagawin niyo yung mga pinaggagawa ko. Ano ba mga ginawa niya? Hindi ba't naglilinis ng lambat yung mga mangingisda? Uupo siya sa bangka at makikituro siya doon. Hindi naman siya humingi ng pulpito. Nakisalamuha siya sa mga tao. Hinihipo niya yung patay, hinihipo niya yung may ketong, pinupuntahan niya yung mga possessed, nakikipagkwentuhan at kumakain siya sa dulang ng mga makasalanan. Kaya yung marami sa atin, mas maarte pa kaysa kay Jesus. Kaya dapat balikan natin yung basics.
And in this area, when we move like God, we fellowship with God at work. And there's no better fellowship than to fellowship at work. Kaya kahit yung mga social workers, meron silang mga immersion. You have to immerse yourself in this community, in that group, para maunawaan mo sila. Si Lord nag-immerse sa tao, hindi lang siya nag-utos mula sa langit, bumaba, nagturo sa tao, nag-immerse. Ganun din ang dapat natin gawin. Matuto tayong makisalamuha. So you want to continuously find God? Return to the image of God in you. Which of course was compromised when man fell, when Adam and Eve sinned, when you and I continue to sin. Colossians 3:9-10. Since you have taken off your old self with its practices, put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Sabi dahil total, hinubad niya rin lang yung dati niyong pagkatao nung tinanggap niyo si Jesus, lubos niyo nang isuot yung bago niyong pagkatao. No? Na patuloy na binabago, patuloy na pinalalakas, at inilalapit doon sa wangis ng Diyos, sa wangis ng lumikha sa atin. So kung ang kabanalan ng tao at pagiging maka-Diyos ay nasa ganitong level, dahil sa kasalanan ay bumaba ng bumaba, nung tayo ay na born again o tinanggap si Jesus at nagsisi ay tumigil ang pagbaba, ano ngayon dapat mong gawin? Umakyat ka uli unti-unti para bumalik ka at lumapit ng lumapit dun sa original image that was lost in the Garden of Eden. So the first purpose of life is to stop your descent. Pigilin ang pagbulusok pababa. At ang susunod, baligtarin yun, umakyat naman ng umakyat. So we are being renewed, being made more and more and more and more like God. Yun ang goal natin ngayon kung tumigil na yung pagbaba nyo. Pag sinabi natin, kilala ko na si Jesus, tinanggap ko na si Jesus, etc. So ngayon, dapat ngayon ay sundin natin ang kalooban ng Diyos para bumalik ng bumalik yung pagka-Diyos na ibinigay sa atin nung nilikha ang tao. The image of God that was given to us must be revived, redeveloped, so that it can flourish once more just like before Adam and Eve fell. Yan ang goal ng buhay, to be holier and holier, to be more and more like God. So how else do we continuously find God? Look for God everywhere. Hanapin nyo ang Diyos sa lahat ng dako. Find God's image in other people. Halimbawa, tingnan nyo yung katabi nyo ngayon. Nababakas nyo ba sa Kanya ang luwalhati ng Diyos? Kinilabutan siya, pero meron yan. Dahil nilikha tayo ng Diyos eh. Kaya ang mahalaga, lalo sa mag-asawa, hanapin nyo sa isa't isa yung wangis ng Diyos at you will fall more and more in love. Pero oras sa pinagtuunan nyo yung wangis ni Satanas dahil nandun din, you will fall out of love. Alam nyo kung ano yung love? It's only a decision what to look at. That is love. Kaya ang mga magulang, you always decide to look at what is good in your son or daughter. Kahit ang nakikita ng kapitbahay yung bad, ang nakikita nyo yung good. Kasi you decide to look at it. So, ang pakikitungo natin sa kapwa, pag sabi yung bad yan, hindi lang siguro siya bad. Siguro, you are looking for what is bad. That's why, that's what you see. Because if you also look for what is good, you will also find something good. Because even being bad is difficult to perfect. We are not perfect, so nobody can be perfectly bad. Meron pa rin yung good. Kaya mga kapatid, pag may nagsusumbong sa akin, alam niyo po, bad siya, bad siya, bad siya. So kapatid, maaring totoo yung sinasabi mo, pero ibig sabihin din yan, you are looking for the bad. Wala ka na bang sasabihin sa akin na good niya? Wala po. Wala kang tiningnan o nagbubulag-bulagan ka. Kaya hindi credible ang sinasabi mo. Para sa akin po, sino ang credible person? Yung may sumbong man siya na negative, may dala rin siyang positive. Kasi pag puro negative ang sinasabi niyan, propaganda yon. Katulad din ng pag puro positive ang puri niya sa isang tao, propaganda pa rin yon. You are being deceived so that you will make a decision in favor of or against that person. Do not believe anybody who comes to you na ang dala lang one-sided good or one-sided bad, because people are complex. Inside us, there's some good, there's some bad. What you feed and what you develop will become the master. Pero meron pa rin yun na nandun na another personality na
maliit lang yung papel niya. So what you look for in people also tells you about your kind of eyes and your kind of heart. So, hanapin natin yung mabuti. You want to find God? Sabi ng iba, saan ko po ba hanapin ang Diyos? Hindi ko na mahanap. Look for God's imprint on people. Tingnan nyo ang mga tao sa paligid nyo and you will find parts of God's character. You will find God's gifts. You will find God's power. There are people who are very powerful when they speak. That comes from God. There are those whose personalities are so powerful they can move others, especially to positive action. That comes from God. Look for people's creativity. May ang galing sumayaw, ang galing tumugtog, ang galing magpinta, ang galing magkarpentero, ang galing mag-repair ng kotse, ang galing magtanim ng halaman. Galing yan sa Diyos because all creative talents are from God. Look for beauty because God is God of beauty. Then you will find God in people. And when you do that, praise God. Sobra ka nang nagbubulag-bulagan pag hindi mo nakita ang presensya ng Diyos sa lahat ng bagay. Kung ikaw nga ay microbiologist, tingnan mo sa mga microscope, nandun ang work ng God. Kung paano yung mga molecules ay umaayos-ayos. Even sa physics, sa chemistry, makikita mo yung mga electrons, protons na nag-iikutan in order para mga planeta na may mga orbit na sinusunod. You know that there is a grand designer. God is everywhere. Kaya kailangan nating tingnan. What you do not have, you find everywhere. Only you do not look at the right places. So it is important. Sabi sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. We are a product of how we think. Kaya yung mga tao, kuminsan tumataas masyado ang presyon, bumibilis ang tibok ng puso, ang pulso, nagkakasakit-sakit, kasi may sakit ang paraan ng pag-iisip nila. Sick thoughts render sick bodies. Kaya pati yung mga gagaling, kailangan sa isip nila magbago ng pag-iisip. Hindi yung mga inom sila ng inom halimbawa ng pampakalma, tas ang iniisip nila lahat ng pampainis. Hindi katatabla ng gamot. Masisira ang gamot sa'yo. Kasi nasa pag-iisip yan. Meron naman, lalo mga matatanda na bilib sa isang doktor, may sakit, magpapadoktor, nagbibihis pa lang, dadali mo sa doktor, gumagaling na. Kasi nananalig. Yung pag-iisip natin, yan lang ang makonquer natin. Ikaw na ang makapangyarihang tao sa balat ng lupa dahil yan ang pinakamahirap supilin. Pero when you think positive thoughts, beautiful thoughts, godly thoughts, sumusunod ang inyong katawan. Subukan nyo, halimbawa ngayon, exercise. Lalo yung mga seloso at selosa at hindi nyo kasama ngayon na inyong kabiyak, isipin nyo may nakakandong sa kanya ngayong iba. Sige, isipin nyo. Hindi ba nagiinit ang tenga nyo na? No? Kumukulo na ang dugo nyo, iniisip nyo pala yun, hindi pa yun totoo. Pero pag totoo na sa inyong isip, kasunod na yung inyong katawan. Kaya yung pag-iisip, yan ang kinokontrol. Be transformed by the renewing of your mind. Pero, kaya yung mga iba, subukan yung pumikit. Mag-isip kayo ng napakagandang tanawin, mga lunti ang bundok, mga ibong humuhuni, mga batis na sumasayaw sa paligid ng mga bato. Di ba napapangiti kayo at nare-relax? Word pa lang yung naririnig nyo sa akin, ha? Hindi nyo pa nakikita yung totoong bato. This is the power of words. Kaya pag may narinig kayong salita na sinabi sa inyo, lalo yung minura kayo, para kayong nakuryente, para kayong tinamaan ng kidlat, may talab. Word lang yon, sound waves. That's why we should control the words. We should control the thoughts. This is where the battle happens in our mind. Pag natalo ka na sa isip, talo na, kasunod na lahat yan. Dahil ang katawan, sumusunod lang yan sa isip. So sabi, our battle is not against powers, but against principalities in the air, against the unseen forces, which lay claim to our thoughts. That's why it is important to control, to discipline the way we think. At sabi, ano daw ang isipin? Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. Think about
such things. And may I say, apply this when you think about your husband or wife, about your mother or father, about your son or daughter, about your daughter-in-law, about people at the office, people in your school. Think about these things. Kailangan nating palitan ng pag-iisip tungkol sa tao. Because our thoughts have mysterious ways of becoming real. And very importantly, in our search for God, find God's image in creation. It's a challenge and a wonderful journey of discovery. Find God in nature. Hindi naman ibig sabihin yung dahon dasambahin mo dahil nandun ang Diyos. Tingnan niyo yung gawa ng Diyos doon sa dahon. Makikita niyo na may gumawa niyan. Find God in natural phenomena, in the heavenly bodies. Find God in cells and molecules. If you're a chemist, find God in chemistry or in physics, in mathematics, in biology, in the arts, because the imprint of God is everywhere. Romans 1:20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Pag tinitingnan natin ang mga pyramids of Egypt, bagamat kalansay na lang yung natira, sabihin natin, ang galing naman ang gumawa nito. Pag tinitingnan natin yung mga ivory carvings from China, hanggang kaliit-liitan, may kubo dun sa loob, may tao, dun sa tao meron pa siyang kuto, nandun lahat. Ang galing naman ng mga Chinese na gumawa nito. Pag tinitingnan mo yung mga tela na hinabi ng mga Maranao, ang galing-galing naman nilang gumawa ng mga color combination. Paano mo makikilala ang lumikha? Tingnan mo yung nilikha. Paano mo makikilala ang isang musician? Tingnan mo yung nilikhang musika. Paano mo makikilala ang isang speaker? Tingnan mo kung paano siya magsalita at anong ginawa niya sa kanyang material. Paano mo makikilala ang isang arkitekto? Tingnan mo yung ginawa. Paano niyo makikilala ang Diyos? Hindi kayo kailangan lumayo. Tingnan niyo ang lahat ng ginawa niya. That's why we must have respect for the environment. Respect for the cleanliness of our planet dahil Diyos ang gumawa niyan. At pag sinira natin yan, tayo rin ang nawawalan. How else will you find God? Kasi remember, our topic is continuously finding God. Kasi pag may God dito, may God doon, may nakikita mo lahat, you cannot help but be godly. Plant godliness in people's hearts. Sabi nila, kung ano po ang inyong tinatanim, siya ang inyong inaani. Gusto niyo mapaligiran kayo ng godly words? Magtanim kayo ng godly words sa inyong mga kasama. Gusto niyo maligid kayo ng mga Kristiyano? Plant Jesus in people's hearts so they become Christians. Gusto niyo maligid kayo ng kabutihan? Gumawa kayo ng kabutihan dahil itinanim nyo yon, bubunga yon. 2 Timothy 4:2, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Bakit po ang mga Kastila, pag nagpupunta sa Pilipinas, at sa katunayan ay patuloy silang nagbibigay ng mga grants para i-preserve ang intramuros, i-preserve ang mga lumang mga simbahan, ang mga fortresses, ang mga lighthouses. Bakit? Ba't ang mga Kastila ngayon, kahit saan pumunta sa Pilipinas, makikita nila yung mga simbahan, yung imprint ng kanilang relihiyon. Bakit? Kasi nagtanim sila dito ng daang taon. Daang taon sila nagtanim. Kaya kahit saan ka tumingin ngayon, ang focal point ng ating mga plaza, mga simbahan Katoliko. Diba? Sa ating architecture, mga bahay na bato, yung mga ginawa nung period na yun, kasi ang dami nilang itinanim eh. Bakit kahit saan ka na lang ngayon pumunta, nag-i-English sa mga Pilipino? Kasi itinanim ng mga Amerikano yung wika nila sa lahat ng elementary schools sa buong Pilipinas. Dahil nagtanim sila, umaani sila. Bakit hanggang ngayon wala pa tayong pambansang wika talaga na napaka-effective? Hindi naman natin tinataniman eh. Yun nga mga taga-region number ganon, gusto man nila uwitin ang pambansang awit sa kanilang dialect. Ayaw nilang gumawa ng isang buong pambansang wika para sa lahat. Aamin basta yung wika namin ang gagamitin namin. Kaya hanggang ngayon, wala tayong na-evolve na talagang isang effective national language. Siyempre, kung hindi kayo nagtatanim, wala kang aanihin.
Sasabihin natin, sobra naman ng Espanya ang impluensya sa Pilipinas. Sobra namang naapi ng kutakot-takot na Priley ang napakaraming tao. Nagtanim sila eh. Magtanim ka ng mabuti at masama, aani ka nun. So tayo, gusto nating maligid tayo ng godliness, di magtanim tayo ng godliness. Gusto nating maligid tayo ng mga mananampalataya, di mag-mission tayo at magtanim tayo sa mga puso. Gusto niyong maligid kayo ng kabutihan, magtanim kayo ng kabutihan. Proverbs 11:30, he who wins souls is wise. Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, because what you plant is what you harvest. You harvest what you plant. It's a very basic reality. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Kung anong itinanim, aanihin. So when you replicate your godliness in other people, when you plant the word of God, when you do good deeds, eventually you will see God everywhere. And you will see God in everyone's heart. So you want to continuously find God? Exalt God everywhere. Purihin siya. Itaas ang kanyang pangalan kahit saan. Worship God anywhere and everywhere. John 4:21 and 24, Jesus declared, believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and truth. So when we worship everywhere, then God's glorious presence will be everywhere. No believer of God must feel alone, because God is always around. Psalm 139, 7-9. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. In other words, saan man ako magpunta, O Diyos, naroon po kayo. God is everywhere. Something is very wrong if people do not find God. If people do not find God, it only means that they close their eyes, they refuse to see God, because the imprints of God's presence are everywhere. Matthew 7:7, seek and you will find. At yan po ang gusto kong iwang tanong sa ating lahat. Are we seeking God? Yung pag-attend ng ganitong mga public events is an act of seeking God, but it's not everything. If it's the only thing you do, well, you will find a bit of God, but you will probably not find enough that it becomes glorious in its proportion in your life. Kailangan ng meditation, kailangan ng personal study, ng prayer, kailangan ng pagsunod sa Diyos at paggawa ng kanyang mga gawain para dumami ang mga channels through which we can know and see God. Search for God above and beyond group Bible study, above and beyond worship and organized religion. The deep search for God is personal. Hindi pwedeng i-regulate ng leader, ituro kung saang chapter. It is a personal quest. Dapat po tayo may kani-kanyang personal na paghahanap sa Diyos. At pati yun, hingin nyo sa Diyos, paano po gagawin kong personal ito? Dahil sabi niya, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So magtanong sa Espiritu ng Diyos at gawin natin. Find God and enjoy God. Deuteronomy 4:29, if you seek the Lord your God, you will find Him, if you look for Him with all your heart and with all your soul. Aming Diyos, gustong-gusto po namin kayong lalong makilala. Gustong-gusto namin, Lord, na maging personal ang relasyon namin sa inyo. Gustong-gusto naming malapit sa inyo. Ituro niyo po sa amin, Panginoon, kung ano ang mga hakbang na dapat namin gawin bukod sa mga ginagawa na namin ngayon para lalo namin kayong makilala. Sa amin, Panginoon, ang mga kapatiran na hindi malaman kung paano ito gagawin, kahabagan ninyo at ituro nyo sa paraang mauunawa namin at magagawa kung paano kami malalapit sa inyo.
More than religion or religious activity, we like a personal relationship with you, O God. Yung relasyon na meron sa Adan at si Eva nung paman, yung relasyon nila Noah sa iyo bago pa man nagkaroon ng templo o organized na relihiyon, yung pag-worship sa iyo, Panginoon, at pag-aalay maging ni Job, na ginagawa niya mag-isa. Bago pa na-develop ang temple and temple worship, bago pa naging elaborate ang religion, gusto namin kayong makilala sa ganon ding paraan. Bagamat ipinasasalamat namin ang aming kapatiran, ang aming fellowship, and we're thankful for what we can do together, teach us, O God, to have very personal dealings with you. And may you also deal with us in a very personal way. Reveal yourself to us. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, manalangin tayo. Hilingin nyo sa Diyos na magpakilala pa sa inyo. Hilingin nyo sa Diyos na magbukas pa ng mga mata na nakasara hanggang ngayon. Hilingin nyo sa Diyos na kung ano man ang dapat gawin upang ayon tayo sa Kanyang kalooban, madinig natin ang Kanyang tinig, ay ipagkaloob niya sa atin. In silence, seek God. And there is no doubt He will answer because He likes to be found. He likes to be known. He likes to be close to us. Be with the Lord and ask Him to reveal Himself to you.